everything we were don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. Cause who we are. Good morning! Welcome to my channel. Good morning guys. Papakita ko lang sa inyo yung ginagawa ko tuwing umaga. So ngayon, ang tagal nilang hindi nagpakita sa akin. Papakita ko sa inyo ulit sila ngayon. Ayan, sila yung tuwing umaga, sila talaga yung tinitignan ko dyan. Ayan, tinitignan ko yun sila tuwing umaga. Natutuwa ako kapag natutuwa ako kapag nakikita ko yan sila tuwing umaga. Ayan. Ang dami nila ngayon. Ang lapit nila. Ayan. Ang sarap sa pakiramdam kapag nakikita ko sila tuwing umaga. Ito. Ganyan. Ganito yung buhay ko dito. Tuwing umaga, pagising ko, or kahit tanghali, tinitignan ko sila. Hinahanap ko sila kung nandito ba sila. Mga 1 week din siguro silang hindi nagpapakita sa akin. Tapos ngayon nakita ko na sila ulit. Natutuwa talaga ako. Sarap sa pakiramdam kapag nakikita ko sila. Kasi ang tahimik ng lugar dito, lugar namin. Nakikita ko maganda yung environment, maganda yung lugar. Sobra maganda yung mga view. Kaya nung una ko silang nakita, sobrang tuwa ko talaga. Ngayon, ayan, kapag hindi ko sila nakikita, parang ay, bakit ganun? Bakit wala sila? So, ayan, natutuwa ko sa kanila. Ayan, ganda, kumakain sila. Ganyan lagi yung hinahanap ko talaga sila. Ayan, kung mapapansin ninyo, naninilaw na yung mga dahon ng puno, yung iba namamatay na kasi ayan, autumn na daw kasi winter na. Maganda ang lugar ng Norway. Napaka mga scenic yung places nila. Sobra. Alam mo yung parang sa mga movies mo lang nakikita. Ganda. Ayan. Ang dami. Ayan sila. Maganda ang bansang Norway, sa totoo lang. Pero, ang para sa akin, sa loob ng 1.5 months dito, medyo nag-i-struggle talaga. Hirapan ako sa language nila. Hindi madaling pag-aralan yung lingwahe nila. Nakakatuwa sila tignan. Yung the hardest thing for me living here in Norway is the weather and the language barrier. Medyo mahirap talaga. Medyo mahirap yung language nila. And then yung weather, syempre galing ako sa bansang Pilipinas. Alam naman ninyo na kung anong weather meron ang bansang Pilipinas. Maganda. Kung weather ang pag-uusapan, maganda ang bansang Pilipinas. Kung view naman ang pag-uusapan, para sa akin, maganda din ang Norway talaga. Ayan. Sa Pilipinas, lagi akong pinagpapawisan. Pero dito, sa bansang Norway, bihira magpapawisan. Ayan. Ang ganda.
nakakatuwa, kumakain sila. Ayan, ganito lagi yung buhay ko sa ngayon. Ayan, tinitignan ko sila. Kaya kapag nakikita ko talaga sila, hindi ko maiiwasang hindi sila videohan. Ayan. Anyway, alas 8 na ng umaga dito ngayon. Pero parang madaling araw pa para sa akin kung nasa Pilipinas ako. Tapos kung mapapansin nyo, yan, may moon. Wala ako nakikita kahit paano. Ayan. Pero ilang araw ko nang hindi nasisilayan si araw. Ayan, naglalakad na sila. Ano yan? Tupa ng kapitbahay namin. Hindi yan amin, ha? Nakikibideo lang ako kasi natutuwa nga ako sa kanila. Ang ganda. Ang dami nila. Ayan. Sobra. Ayan. Ang ganda ng napuntahan kong lugar kasi napaka-peaceful ng paligid talaga. Alam mo yung parang kung marami kang problema, parang bigla na lang nawawala sa sobrang peaceful ng lugar. Medyo ang ganda ng paligid. Lalo nung unang dating ko dito kasi yung araw kahit gabi na, kahit alas 9 na ng gabi dito, ang liwanag pa din. Ayan sila, pauwi na ata yung mga yan. Ayan, pauwi na siguro sila. Ayun, unti-unti na silang lumalayo. Ang ganda. Ayan, natutuwa ako kaya kapag nakikita ko sila, tsaka yung mga baka dito, talagang kinukuhanan ko sila ng video, di kaya picture, kasi masaya, natutuwa ako sa kanila. Ewan ko, naging mahilig na ako sa mga hayop kasi may alaga din kasi kaming pusa tsaka aso sa Pilipinas. Tapos 3 days ago namatay yung alaga naming pusa. Ayun. Sobrang lungkot kapag na-attach ka pala sa alaga mo kapag namatay. Ang sakit din, lungkot. Yung pakiramdam ng nawalan ako ng mga magulang. Feeling ko yun din yung pakiramdam nung namatay yung una naming alagang pusa. Kasi maliit pa talaga yun sa amin. Tapos, yun nga lang, sa panahon pa lang, sa ngayong panahon pala, is naging uso ang sakit na parvo sa mga pusa. So, hindi naagapan ng kapatid ko at pamangkin ko. Yun, ayun, nakatain na at nagsuka. Tapos 2 days lang, namatay na. 2 days din ako hindi naka-move on. Umiyak talaga ako kasi nalungkot ako. Ayun, wala na. Pauwi na yan sila. Dati, sabi ko, sa kapag nakarinig ako na may mga nag-alaga tapos namatayan, parang hindi ko naman sinasabi, pero parang naano ko sa sarili, ang OA naman nila. Pero kapag ikaw pala yung nakaramdam na mismo ng ganon, ikaw na yung nasa sitwasyon na ganon, hindi pala madali. Malungkot, sobrang lungkot. Sabi ko nga, sa loob ng isang buwan at kalahati ko dito sa bansa ng asawa ko, is hindi ako masyadong, hindi pa ako yung ganun, nakaramdam ng lungkot, yung parang tinatawag na homesick.
Pero nung namatay yung pusa namin, ayun, masasabi ko na nararamdaman ko yung homesick kasi umiyak talaga ako 2 araw kasi naaalala ko nga masaya ako kapag nakakita ako ng mga ganyan ganyan, ang sarap sa pakiramdam. Ayan, wala na sila, umuwi na sila, busog na siguro sila. Yan, pumupunta lang naman kasi yan sila dito sa labas ng bahay namin kapag kumakain sila. Ayan, ito yung paligid ko, paligid ng bahay namin. Ayan, maganda naman talaga dito. Ayan, yun nga lang, medyo malalayo kami sa kapitbahay. Pero mapapansin ninyo ang fogs. Ayan. Sa kabilang side, makikita mo naman yung dagat. Ayan. Dagat yan. Nandito na naman yung ibang ayan. Ayan sila. Ayan yung iba. Nandito na naman sila sa side na to. Pero iilan lang sila. Namiss ko din talaga sila. Ang tagal nilang hindi nagpakita kasi nga hindi ko alam kung saan sila nagpunta. Siguro sa kabilang side lang ng bahay nila doon. Siyempre sa nagmamayari. Ayan, lamig. Ang lamig na dito. Ayan, yung mga puno. Ayan, maganda kapag ang maganda lang sa sa autumn is yung kulay ng puno. Nagiging ganyan. Hindi, simula nang dumating ako, hindi ko pa nasubukan maligo ng dagat nila kasi nga, one time, hinawakan ko lang, sinubukan ko lang, gusto ko napakalamig, sobrang lamig, sabi ko hindi ko kaya. Ayan na naman sila, ayan, lumipat lang sila sa kabilang side. Masaya. Masarap sa pakiramdam. Ewan ko lang, natutuwa talaga ako na nakikita ko sila. Ayan. Kaya hindi ko may iiwasang hindi sila picturean. Or hindi ko sila videohan. Ayan. At kung mapapansin nyo, mostly sa mga videos ko is sila. Kasi natutuwa ako. Sarap sa pakiramdam kapag nakikita ko sila. Ayan, lumipat lang pala sila. Ito yung kabilang side ng bahay namin. Ayan. Sa kabilang side ng bahay namin is dagat. At sa kabilang side naman namin dito is bundok. Ayan. Ang ganda. Sila. Ayan. Naging mahina. Natutuwa ako pag nakikita ko yung napakadaming ganyan. Kapag pumapasok ako sa school at nadaan ako sa lugar na maraming nakikita ko sila sa daanan. Natutuwa talaga ako.
pinipicturan ko sila. Ayan. Ganda. Ayan, wala na. Hindi na lang sila. Ayan. Saya. Masaya. Maganda. Maganda dito. Malamig lang talaga.